Mga kababayan, ma'am sir, good afternoon na. This is Jam the Filipino Channel. Ang inyong pong lingkod. So today is June 10, 2026 at tayo ngayon papunta dito yan sa may Korean Visa Application Center sa may Bitani Hotel, McKinley Parkway, Bonnet Bonifacio, Taguig po ito. At dadalhin po natin sa SNR New York Style Pizza sa may Ayala Avenue, Salcedo Village, Bel Air, Makati. Okay, magbabalik po tayo mamayang konti po. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, saka sakali po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Makinig tayo ng mga nagbabagong balita at talakay na habang tayo papunta doon sa ating pagkakas. Bakit natin sinasabi yun? Sapagkat ano ba yung uri or ano ba yung nature ng tinatawag nating sensitive personal information? Yan po yung mga impormasyon na personal sa iyo na posibleng gamitin, posibleng maging bukal o source ng ridicule, source ng discrimination, source ng panggigipit, pananakot, pinilit, coercion, at depende po kung paano ito ginagawa. Yung pag-out sa isang tao, pwede sila unang-una managot sa Data Privacy Act. Kasi kahit alam mo yan, kahit tiyak ka dyan, kahit sinabi na nga sa inyo, at karaniwan ito ay sinasabi in confidence, o huwag mong sasabihin kahit kanino, pero Minamarites. oo, ginawa. Pero Ito na tayo mag-order. Mahirap pagkapasok pa tayo doon. Kaya nga, at saka yan, kaya lumabas na ako, ano siya. sa paraan na nakakaasar. So pwede siyang unjust vexation. Pwedeng dalawa ba yun? Violation of Data Privacy Act and unjust Yes, partner, kasi pwedeng ma-establish na iba yung elements ng unjust vexation. Kasi kung tutusin mo yung unjust vexation, pwede kang mangasar na sa ibang paraan. Pero dahil gumamit ka nito, yung paglabas, pagbunyag na impormasyon sa sexual orientation ng isang tao, ay pwede kang managot sa pareho dahil magkaiba yung elements ng violation ng Data Privacy Act. Isa pa, partner, kung yung iyong paglalahad nito ay mayroong elemento ng pagbabastos, dahil ito, partner, halimbawa, ginamitan ng sexual slur o kaya misogynistic na mga salita, remarks, yan ay violation ng RA 11313 or ng Safe Spaces Act. Bukod doon, under RA 11313 din, partner, kapag ginamit mo ang digital means, ginamit mo ang social media sa pagbo-broadcast, sa pag-reveal, undue revelation, Ako, cybercrime pa pala yan. cybercrime, eksakto, partner. At bukod dun sa cybercrime, sa mismo RA 11313 ay merong gender-based online sexual harassment. Kasi yan ay, kumbaga, doon, partner, yun ang isa sa pinaka-mataas na parusa, aabot na, kung di ako nagkakamali, from 100,000 to 500,000 ang posibleng multa. At depende sa gravity o kung gaano ka-grabe yung panlalait, panghihiya, pambabastos, eh pwedeng umakyat hanggang 2 years, 2 to 4 years, pwede pang umakyat. Magsisimula yan sa isang buwan hanggang 6 na buwan, hanggang umabot to 4 years. Sasabihin natin parang mababa, pero kung tutuusin, partner, kagaya ng sinabi mo, kung meron pang iba, kasi yung cybercrime, halimbawa itong misogynistic or sexual slurs, eh pwede rin siyang makapanirang tao, partner. So pwede ka rin mag-libel. So pwede ka rin maparusahan ng 6 to 12 months. So hindi ito biro-biro at hindi rin ito dapat pinagbawa ng bahala. Kasi partner, halimbawa, yung paraan mo, ginawa mo, parang ito ay hindi mo pinangalanan, pero yung blind item, di ba? Pero wala nang ibang reasonable interpretation kung di mari-reasonably
i-identify mo itong isang particular na tao, yan, kumbaga pwede rin tumawid sa cyber libel. Bukod pa, dun sa iba, partner, yung halimbawa, bukod dun sa sinasabi, meron pa sila halimbawa video, meron silang mga photo na hindi rin ipinaalam. At doon sa mga video ba na yun at sa photos na yun, meron bang compromising na mga poses or meron bang ni-reveal na private parts or sensitive parts ng isang tao, pwede rin siya sa violation ng Anti-Photo and Video Voyeurism Act or Republic Act number 9995. Bukod pa, dun sa nabanggit na natin, Oo. yan ba ay great coercion? Kasi partner, sasabihin, alam ba, ikaw partner, pagbabantaan kita, kung hindi mo ako bibigyan ng pera at 1 milyon partner, ikakalat ko sa social media na ikaw ay miyembro ng LGBT. So doon, pwede yung grave coercion, pwedeng extortion, hindi na natin alam. Depende sa actual tenor of the language at doon sa epekto sa biktima. Pwede kang maraming kumbaga pananagutang kriminal sa batas. Bukod pa, halimbawa partner, doon sa iyong reputasyon na nasira, pwede ka rin mag-file ng civil case for damages at susubukan tumbasan ng danyos na yan, yung kahihiyan, yung pagkapahiya, yung anxiety, sleepless nights na iyong dadanasin dahil dito sa gagawing pag-out sa'yo or pagbabanta na ikaw ay i-out sa buong mundo. Marami po tayong questions ngayon sa social media partner. Sagutin natin lahat. Subukan natin sagutin pala. Yes, si Zach Tolentino sabi niya, paano po yung mga member ng LGBTQ na gusto gumamit ng restroom na pang babae? May karapatan po ba sila dito? Isang ibang usapan yon, partner. Ang pinag-uusapan lang natin yung pag-reveal ng sensitive personal information sa kanilang sexual orientation, gender identity, and expression. Itong paggamit, halimbawa, ng ating mga restroom. Because they identify themselves as a woman, Okay. mga trans woman. Kaya ngayon, partner, sa ibang malls, meron ng gender neutral na toilet. Pero kagaya nun, halimbawa, ano ba yung masasabi natin dito, partner? Yung sinasabi nila, bakit mo pagbabawalan, halimbawa, yung isang tao na gamitin yung kanyang preferred na kumbaga toilet or gender classification ng kanyang toilet. So dito, partner, marami nang nagkaroon ng kaso pa, partner. Okay. Yung kinalagkad kasi gusto niya pumasok. Ano naman yun, sobra naman Yun. nangaladkad ka. But Palabas, I diba? kind of understand what Mr. Zach is asking kasi girl dad siya. Okay. So may mga anak siya na mga Correct. babae. And ako as a mom as well. Parang at the end of the day, parang what if hindi po sila comfortable? Kasi Okay. exposed ang bata. Siyempre, ibababa mo mga salawin mo. Ikaw you do your business and hindi siya comfortable that there's someone there. Okay. And that, parang ang sa akin kasi at the end of the day, kanya-kanya tayo ng preference eh. Correct. Pwede ka lang naman mahabla dyan kung paano mo i-address ang issue. Correct. If you can talk to the people, parang pasensya na po kayo, baka pwede lang na paunahin muna si baby ko and then Tama. ikaw na lang or Okay. ikaw next. Parang at the end of the day, kung may tama ang usapan, Correct. we can live harmoniously. But Okay. of course, we want to understand what's written in the law as well. Okay. Pero bago yung written in the law, ano ba yung nangyayari sa isipan ng tao? Kagaya na sinabi mo, uncomfortable sila. Kasi partner, yan yung sa tingin ko, kailangan, ito, hindi po natin kayo hinuhusgahan. Pero kailangan natin muling suriin yung ating kalooban, yung ating isipan. Kasi it is one thing na ikaw ay member ng LGBTQIA community, yung pagiging miyembro mo. Okay? Paano ka ba tinitignan ng iyong kapwa-tao? Mga sasakyan, yung bus, dapat nandun kayo sa likod or talagang segregated, pati yung eskwelahan, segregated. So doon natin nakikita yung prejudice just because they are members of a different race. Iba yung trato sa kanila kasi nga ina-assume na meron silang certain qualities, meron silang certain behavior na hindi
komportable kung magkakasama tayo. So kung tutusin natin, we can learn from the lessons of history, yung mga dating biases, yung mga dating prejudices, yung mga dating discrimination na nasa batas mismo, pero ngayon napatunayan natin or natauhan na tayo sa buong mundo na wala palang batayan yung discrimination na yun dahil maling-mali na tignan na kakaiba ang isang tao dahil lang iba ang kulay ng kanilang balat. Ayun po. Maraming salamat, partner. So, parang at the end of the day po, ang pinakamaganda po talaga dyan, no, yung mga medyo Jurassic na po ang mga mindset, gano'n, ng mga na pinanganak po na babae at lalaki lang alam nila. We have a new community, a new sector. Maybe this is the time for us to kahit pa paano open our minds, lawakan po ang ating mga pag-iisip at paniniwala. Kasi nga po, may mga batas din tayo dito eh. Hindi po porket tayo ay nasa 90s pa ang pag-iisip, protektahan tayo ng conservative mind natin. Ang daming binanggit ni partner, napakarami pong batas na pwede pong inyong kaharapin kung tayo po ay hindi magiging matalino sa ating pong mga actions and what we say, especially po in public. So sa ngayon po, ay magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Ang dami ng questions sa live stream po natin. Medyo mabenta ang topic natin for today. Babasahin po namin yan maya-maya. So huwag po kayo bibitiw mga kapamilya. Magbabalik po. Hello! Hello, attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa inyong purok, kami na po ang kakatok. Sa purok kalusugan, sinusuyod po ng mga health workers ng DOH at LGU ang mga komunidad para makapagbigay ng konsultasyon at gamutan sa mga purok. Importante po ito para maging mas madali para sa inyo ang pagpapatigil. Ang regular na check-up ang tutulong sa inyong makaiwas sa mga komplikasyon ng mga malalang sakit. Sa purok kalusugan, namamahagi rin po ang DOH ng health education at promotion para malaman ninyo ang tamang impormasyon tungkol sa mga sakit at akmang gamot o bakuna para rito. May nutrition counseling din para maturuan ang bawat pamilya ng mga purok na kumain ng masustansya na pasok sa bansa. Kakatok po ang purok kalusugan ng DOH sa inyong purok. Ito po si Secretary Hermosa na nagpapaalala. Bawat buhay, mahalaga. Basta AM, DZMM. Ngayon na ang Section 14, gumising ng maaga para sa pinakamasayang katubuan ng taon. Join the Pamilya Run 2026 at University Best Ground Carnival. Perfect para sa buong pamilya. Magkakaibigan, runners, parents, at super ladies. Bawat isa may kasamang tulong para sa mga programa ng ABS-CBN Foundation at Notion Project. May receipt, excitement, sa pamilya sa awareness at maraming observance.
Maraming salamat, Chico Pagsik. Babalik po ang tamban ng Del Prado. Ngayon po nasa linya na natin si Wilot ng Batangas. May legal basis ba sa pagpasa sa consumer ng power interruption charge? Maraming disparinado talaga. Ano ba yan? Dito rin siya, oh. Sumiksik pa doon eh. Dito rin pa ng punta niya, oh. Hindi nga siya kakaliwa. Diyan yan. Oh, diretso lang. Tapos dito ka sa may bus lane. Kabisado. At ito, ang may mapangako ko sa inyo, pwede ko yung i-research. Pero sa akin, narinig ko yan sa news, mukhang may batayan. Hindi ko lang alam kung nasa batas yan o nandoon. Sa tandaan po natin, ito ay Dito kasi ano lang, drop off lang, walang pick up. So, ganun lamang ko rin kung Ata. Ah,
Puro drop-off lang dyan. government franchise in the form po yan ng kontrata between the government and the franchise holder. Ibig sabihin, Okay, sige po. Ingat po. God bless po. sila ng serbisyo kagaya ito, public utility, kuryente, applicable din po ito sa tubig, applicable din po yan sa internet, sa cable, etc. Yung kanilang mga franchises na yan na nakalagay sa government brand or government franchise, minsan nandyan yung mga pwede at dapat nilang singilin at yung mga hindi nila dapat singilin. So kung tutusin, ang mabilis ko po sagot, hindi ko po alam, naarali ko po muna. Okay po? Okay po, sige po. Pero kami nag-ius lang dito, magpapatuloy sa meron pong bigger business. Kasi dito po ay hindi rin po nadideliver po ng maayos. Kawawa rin po yung mga ang dami din po mga nabunod po dito po sa amin. Hindi ko kayanin ito. Yung mga bigger din po, yung Hindi ko kayanin ito. ang dami pa rin po mga nakikita ko sa example. Pero ang malinaw, pag walang deliver na kuryente sa inyo, wala dapat sigil, di ba? So ibang usapan yung systems losses na pag-uusapan natin dyan sa mga susunod. At salamat. Ngayon din, na-curious na rin ako sa tanong mo. Actually, kakasana natin yan sa mga darating mga araw. So dahil po, it's you, Wilotsi ka na. Hindi ka na, it's you, Wilotsi. Hindi ko kakayanin. Mapapagalitan tayo dyan. At least nakatawa ko, it's me, Wilotsi. Mababang standards na yun. Pag-record tayo. Maraming salamat po Sir Velocity sa pagtawag po ninyo. Salamat. Natutuwa ko kasi meron na tayo pwedeng ikasahan. So that's really a good topic to discuss, di ba? O, para alam nyo rin ang especially consumer. Okay. Pwede ba? Mayroon pa pala akong gusto i-dagdag. Kasi yung mga Ayan, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Huwag na sa muli ingat. God bless. Para po.